My working motto is you have to be a role model for people that you manage and the people that you serve. So I have to manage my hospital with compassion, with care, with extreme professionalism, integrity, and honesty. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na kapag-isip mag-abroad, pero hindi ko rin po tinuloy yun kasi naisip ko na kailangan ng ating mga kababayan ng suporta sa health. Kahit alam namin na walang ibabayad yung pasyente, pinapaanak namin kasi naano rin po kami na gusto namin na bumaba po ang maternal and neonatal death dito sa aming bayan, lalo na dito sa Antipolo. Sana tulungan din natin ang ating presidente at huwag nating iasa lahat sa kanya. Kumbaga, kailangan din po natin siyang tulungan at magkaisa po tayo upang unlad lalo ang ating bayang Pilipinas. Dito po sila ngayon. Pwede ba pakilala ko na sila ulit dito? Nakaupo ko dito sa harapan, bandang kaliwa ko po. Pagpapatunay. Gusto niyo pong ako na pong magpakilala sa kanila? Pwede. Ang una po, nakasama po natin kanina sa entablado, ang ating pong dakilang teacher na Mrs. Jesusa Antiquier. Miss pa, ay naku, sorry. Miss pa po. Miss Jesusa Antiquiera. Thank you very much po na nakasama natin kayo ngayon at dahil kayong lahat po ay naging magandang halimbawa sa bawat Pilipino. And of course, gusto ko rin pong ipakilala, Miss pa po ba? Mrs. Emeline Libunaw. Tumayo po kayo para batiin po ninyo ang mga kasama natin dito. And of course, si Dr. Ruben Flores. And of course, si Mrs. Maxima Riola. Maraming salamat po sa inyo. Salamat, Mike. Okay, napanood na po natin ang ating mga likod bayan. Pagpapatunay lamang ito na hindi lahat sa pamalaan ay naliligaw ang landas. Nariyan sila, nagsisilbi at naglilingkod sa atin. Ito po ay isang manifestasyon na ang paglaban sa korupsyon at pagtakwil sa daang baluktot ay hindi tayo po nag-iisa. Marami tayong kasama. Samahan po ninyo ako at sundan ang ehemplong ipinakita nila upang matapat natin mapaglingkuran ang sambayanan. Narito po nga sila ulit at ngayon at kasama na natin, nakita na po natin lahat. Ngayon naman po, baka pwede po tayong bumalik sa doon po sa mga gustong magtanong sa ating Pangulo. At dahil syempre iba na po ang panahon ngayon ng teknolohiya, kasama po natin kanina ang taga-ibang bansa. Ngayon naman po, meron po mga gustong magtanong sa Facebook naman po galing ang kanilang mga tanong. Kaya ipapalabas po sa screen ang katanungan nila. Hihintayin po natin ang tanong nila. At alam naman po natin na talagang ginawan po ng paraan ng ating Pangulo na magkaroon ng lahat ng paraan na makausap ang ating mga kababayan. Kaya ito po ang kanilang tanong. Kanina po nandun na. Akala ko po malinaw ang aking mata pero kinabahan ako nung nakita ko kasi hindi ko po mabasa. Ito po. Galing po kay Jenny Castro. Mr. President, congratulations on your first 100 days and your successful US trip. Magpa-hotdog ka naman. Hindi po tanong, request po pala. Well, thank you for the congratulations. Yung hotdog ko, hindi pa payag si Secretary Alcala na makapasok yung galing hotdog doon. Tangkilikin raw yung sarili natin. Baka yung alam mo ng brand, pag nakita na lang tayo. Okay, maraming salamat po. Mari? Ayan, balik tayo.
Ngayon naman, pakinggan natin atong sa mga igsuon sa Davao. May katanungan po kinatawan ng kababaihan si Norma Pereiras. Yan. Davao. Magandang umaga po, kagalang-galang na Pangulo Benigno Aquino III. Ako po si Norma Pereiras, kumakatawan sa women's sector ng lalawigan ng Davao del Norte na pinapanguluhan ni Governor Rodolfo de Rosario at isa rin po akong Mindanao representative ng Co-op NATCO. Ang tanong ko po ay ito, ano po ba ang nakikita niyong problema ng mga kababaihan na gusto ninyong matugunan? And my second question, Mr. President, is ano po ba ang nakalaan niyong programa para sa pangkalahatang kapakanan ng mga kababaihan? Maraming salamat po and God bless you, Mr. President. Mayong buntag, Binibining Pereira. Yung gusto natin gawin dyan, palagay ko masasabi natin simpleng-simple. Meron pong Magna Carta for Women na naipasa po nung, hindi ako nakakamali, 2009. At obligado po tayo na itong batas na ito ipatupad dahil tayo po yung Chief Executive. So, kung pwede ho, pakitingnan nga ho po yung lahat itong provisions ng ating Magna Carta for Women na asahan po yung pipilitin natin maging makasakatuparan sa lalong madaling panahon po. Davao? Okay na. Salamat. Ngayon po, balikan natin ang ating mga kababayan sa abroad, sa gitnang silangan. Mula naman sa Riyadh, Saudi Arabia. Pakinggan natin ang katanungan ni Dr. Carlito Astillero. Doc. Okay na, Doc. Ikaw na. Mukhang hindi rin po natin marinig si Dr. Astillero. Baka pwedeng balikan. Ito na po ba? Balikan na lang po natin yung... Okay, babalikan na lang po natin ang Saudi Arabia mamaya kasi meron din pong gustong magtanong muli galing sa ating audience. Pinakikilala ko po sa inyo si SPO4 Rogelio Quijada. Magandang umaga po sa lahat, mahal na Pangulo. Ako po si SPO4 Rogelio Quijada, ang kinatawan ng halos 80% na non-commissioned officers ng Philippine National Police. Mahal na Pangulo, ang tanong po namin, ngayon pong naapektuhan ng mga issues ang mga pulis dahil po sa mga samut-saring kontrobersya. Meron po ba kayo, mahal na Pangulo, na programa kaugnay sa training at development sa aming mga pulis para na rin po maibalik ang tiwala ng publiko sa pulisya? Marami po tayong hinahangad ng mga programa, lalo sa training. Siguro tatayo muna ako. Simple-simple ho, no? Natuklasan natin tapos ng Quirino Grandstand incident, no? May kamalian, for instance, sa sistema ng procurement ng PNP. For instance, hindi bababa sa 6 na klaseng pistola ang tinawag na standard firearm ng kapulisan. 6 na klase na nagmamandato ng iba-ibang training do sa Manual of Arms, number 1. Tapos nagpapanipis ng budget dahil nga marami kang dapat supplyan na spare parts sa iba-iba. Tataka nga ako paano natawag na standard kung 6 ang standard. No? So ang punto niyan, isa sa gusto natin baguhin sistema, magkakaroon ng tinatawag ng multi-year obligations. Ibig sabihin po nun, didesisyonan ng kapulisan, ano ba ang kailangan nila. Yung budget na lalaanin, kung kaya suportahan ng bahagi lang, doon muna. Susunod na dadagdagan ng parehong bagay. At pangatlo at pangapat. Bottom line po, meron kayong kagamitan, merong spare parts yung kagamitan nyo, at kumpleto yung training sa paghawak ng sandata. Ang kaya natin gawin. Yung budget po ng DILG, halos 80% ho yata pupunta sa kapulisan. No? 2 billion ho noon nakalaan para sa inyong modernization program. Nasulitin ko lang ako, no? Ang pinaka-critical dyan, yung procurement system, yung sistema ng Bids and Awards Committee, na hindi parang kada mag-convene kada taon, nagbabago ng direksyon.
Tapos marami pa ho mga nilalaan, kasama na po yung marami ho sa rangko nyo ang kabilang sa informal settlers. Gusto naman na po nating bigyan ng daan para magkaroon ng tirahang maayos. Nandiyan na po, nakalaan rin yan. Meron rin po, ultimo yung kung may libingan ng bayani, naghahanap rin po ng libingan ng mga tapat nating kapulisan. Yun rin po, isa sa mga project na gagawin natin. Pero ulitin ko ako, no? Masyadong matagal na tila nagkanya-kanya at bahala na yung inilalantad na sumugpo sa krimen sa kalsada. Hindi na ho tayo pwede pumayag dyan. Sabi nga nila, sundalo, padadala mo sa gera, walang bala, walang baril. Ang laking kasalanan nyo. Kapulisan rin po. Hindi lang po sa kagamitan, sa kakayahan, dapat kompleto bago isinasabak. At yung sinusugalakan ng buhay para pangalagaan lahat. At yan nga ho, dahil mas matino yung paggastos ng pera, mas marami tayong papagamitan dahil hindi na ho nawawaldas. Yun po asahan nyo. Ayan. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat, mahal na Pangulo. Ngayon po, hindi talaga nag-give up yung mga lahi ng Lapu-Lapu. Balikan po natin yung Cebu. Yung mga Bisaya talaga. Yeah. Maayong buntag, mahal ko Presidente. I'm Samuel Choson, President ng Cebu Chamber of Commerce Industry. Ang mga negosyante sa Sugbo, pinayagi sa Cebu Chamber of Commerce Industry, misagmit ug sugyog pagsulbad sa mga problema sa infrastructure. 4.4 bilyones ng pondo nag-i-expect aron matuman kining tinguha. Isip representative sa mga negosyante, buot namong masayran kung kanusa kini mahatagan o pagtagad sa inyong administrasyon, Aquino. President Noy, naintindihan mo? Hindi. Sorry, hanggang sa usahe lang na-memorize ko. Medyo mabilis ng konti si kapatid. Maayong buntag sa tanan. Ayan, ita-translate ko na lang. Good morning daw. Hindi, joke lang. Tinatanong niya yung kailangan na infrastructure ng Cebu Chamber. And I think in your last visit, you promised them a certain amount. They're asking kailan po ba maisa katuparan yun? Teka muna, magkaroon tayo ng clarity doon. No? Yung amount, we can source that. Ang issue dito, for instance, yung mass transit system. Meron hong mga sektor sa kabuuan ng Cebu, hindi lang po sa city, pero pati sa probinsya, naghahanap nitong mass transit na to. At parang maganda nga akong konsepto. Meron naman po tumututol ng mga taga-Sugbo na sinasabi yung heritage portions union ma-affect negatively nitong mass transit system na to. Bottom line po niyan, kailangan pag-aralan ng NEDA at iba pa mga concerned agencies, ano ba ang talagang infrastruktura na katanggap-tanggap sa lahat dahil alam ng mga hunyo, sabi ko kayo ang boss ko. No, kung ano yung bosses ng Sugbo para sa kanila, yun po gagawin natin. Ngayon, yung other problems po, yung airport, maliwanag na po yun, no? Yung ating i-improve yung inyong airport, yung water ang talagang binibigyan ko ng taos-pusong pansin. Alam naman po nyo, yung aquifers dyan sa Cebu, medyo kinakapos na. Doon na tayo, ang alam ko plano, doon sa upland areas po nyo, talaga magiging imbakan para tuloy-tuloy ho yung suporta at pangangailangan sa tubig matugunan, no? Yung tourism na industry nyo, hindi masusuportan. Yung industries nyo, hindi masusuportan kung wala yung tubig. Yan po, maliwanag na rin po kumikilos yung private at ang gobyerno para nga ho masigurado water supply nyo na pinaka-urgent need. Yung kuryente po, katapusan itong taon na to, dapat meron na kayong surplus. Baka maituloy na rin po in the not too distant future, interconnection ng Visayas sa Mindanao na kung saan kayo po makakatulong maibsan yung problema ng kuryente sa Mindanao. Kumbaga baka mula sa dating kapos kayo, magiging exporter pa yata kayo ng kuryente. Kaya ulitin ko lang ho, no? Magkasundo ho tayo doon sa inyong mga pangangailangan, titingnan doon sa study ng NEDA kung ano kailangan, saan lalagay, etc. Ano pakinabang ng komunidad. At yan naman ho, kung talaga felt need at may pagkakataon nga ho, yung pagkakataon, ibig sabihin ho niyan, pag umiikot ako sa Cebu, nakikita ko naman ho yung traffic talaga eh. Pero yung paglalagay ng ating transit system, syempre, yung papayag dyan, sige, ilagay mo, pero wag dito sa akin. Ilagay mo doon sa kapitbahay ko. Di ba? So, kailangan po natin mahabol yung consensus para sa kung paano nga natin matutugunan yung mga problemang hinain nung kami po yung nakadalaw dyan. Salamat po. Ayan, salamat. Salamat din Cebu, nakalusot din. Ngayon po, President Noy, mayroong gustong magtanong dito sa inyo mula sa audience.
Morning po, Mr. President. Ako po ay si Raquel Maha,